So guys, magandang umaga sa inyo guys. Pansamantala muna nating iwanan yung ating pagpaparming sa ating lugar. Nandito tayo ngayon sa Italia. Kailangan pa natin bumalik. So ngayon guys, ay nandito tayo ngayon sa lungsod ng Brescia, San Marco. Dito po sa plaza ng San Marco para mag-explore po. Nandito tayo ngayon dahil siniselebrate nga ng uling araw ng Festibale dito sa San Marco, Brescia o festival. Ito po ay ginaganap taon-taon, hindi lamang po dito sa lugar ng San Marco, Brescia. Sa iba't ibang bahagi ng bansa po ay ginaganap din ng festival po. Ito ay uling araw na ng festival dito sa Venice. At nandito po tayo para mag-ikot-ikot at para na rin na masaksihan natin yung lugar dito sa Brescia, sa San Marco. Guys, samahan nyo ko guys sa pag-ikot-ikot dito guys at mag-hindi na nga po kayo ng panunood ng mga view dito kung saan po nandito po tayo sa puso ng Brescia. Ito po ay tinaguri ang Heart of Venice. Ito po San Marco. Dito po ang sentro ng turista. Ito po ang pinaka-dinarayo ng mga turista po sa iba't ibang bansa sa tuwing ginaganap po rito ang festival. Actually guys, hindi lang naman para pagka may festival dito ay marami rin tourist dito. Kasi nga ito ay ang pinupunta nila dito yung history. Gusto nilang malaman yung history, paano ba itayo itong siyudad na ito sa ibabaw ng dagat. Yan guys ang kanilang pinupunta rito. Actually guys, may mayroong mga nakasulat dyan bawat kanali o pasilyo na dinadaanan ng tubig din. Iskinita guys, yan ay may mga istorya. So yan guys, at mag-ikot-ikot tayo dito. Ito pong simbahan guys ng San Marco, ang tinatawag na ang Patriarchal Cathedral Basilica ni San Marcos. Yan po ay Italiano, Basilica Cathedrale Patriarchale di San Marco. Yan po isinadin sa San Marco. Yan po ay San Marcos Basilica. Ito ay yan ay guys ay ang simbahang katedral ng Katolikong Romano Archdiocese ng Brescia. Yan guys, nabasa ko lang yan guys doon sa nadaanan ko. Ito ay matatagpuan sa Hilagang Italia. Ito rin guys ang pinakatanyag sa mga simbahan ng lungsod. Isa rin ito sa mga kilalang halimbawa ng arkitekturang Italo. Ito nga guys ay Italo o Italo-Bizantino. Italo guys means Italiano. Kasi nung panahon guys yan, Italo-Bizantino. Matatagpuan din ito guys sa silangang dulo ng plaza ng San Marco. Katabi rin ito guys ang palasyo ng Doge. Original ito guys ang kapilya ng Doge at naging katedral lamang ng lungsod mula pa noong guys sa istorya na guys naging katedral ng lungsod mula pa noong 1807. Nang ito ang ginawang luklukan ng Patriarka ng Brescia. Guys at ito rin guys ay Arsobispo ng Katoliko Romano Archdiocese ng Brescia. Dati ay sa San Pedro de Castello ito guys. So guys, ito pagka nandito kayo guys, may madadaanan kayo rito, pwede nyo basahin at yung istorya niya guys, pagka nasundan nyo talaga. Maganda yung istorya nito. So ayan guys, lakad-lakad muna tayo. Brescia guys, ang pinakalokasyon niya, ang pinakalokasyon nito guys ng San Marco is Brescia. At ito ang simbahang Katolika Romana.
o sa kanilang tawag St. Mark Basilica. Kung nandito kayo guys at titignan nyo yung pinakatuktok ng simbahan ng San Marco, meron kayo makikita nga kabayo na may pakpak. Yan ay nilagay ang detalye ng ano na yan guys, tinatawag nilang gabli. Pinapakita ang patron dyan guys na apostol ng Benicia na si San Marcos, na may mga anghel sa ilalim at may isang leon na may pakpak. Ang simbolo yan guys, ang simbolo ng santo at ng Benicia, yung may pakpak na anghel at leon na may pakpak rin, simbolo nila yan guys. Ikot muna tayo dito guys. Isang oras dito guys, sa ngayon ng isang oras dito ay alas 11 tanghaling tapat. Hindi pa nagsisimula yung kanilang event dito dahil siguro mamaya pa mga alas 3, alas 4. Maya uuwi na rin tayo kasi nga maghahabol tayo ng tren. Baka tayo maiwanan ng tren. Ang layo naman ito guys sa Portogruaro ay nasa 1 oras at 20 minuto pag nakasakay ng tren, mabilis na tren. So, pag alis natin kanina doon sa Portogruaro, kumuha na agad tayo ng ticket na back and forth. Babalik tayo ng alas 3:30 ng hapon, kaya maglalakad pa ako sasakay pa ako dito ng ferry boat papunta sa istasyon ng tren. Kailangan before 3:30 nandun natin sa istasyon ng tren para maabutan natin yung tren natin, hindi masayang yung binili natin ticket. Dahil pag naiwan tayo ng ticket na nakalagay dito sa ng tren sa oras, ay bibili tayo ulit ng panibagong ticket. Ayun guys, meron na rin nagpe-perform. Nakikita nyo sa stage na yun. May nagpe-perform dyan ng mga Italiano. Ito guys, pag panahon ng festivale ay kahit sino pwedeng magsuot ng maskara. Yung maskara naman guys, pwede na madadaanan nyo dyan. Maraming nagtitinda dyan ng mga maskara at pwede nyo mabilihan. Pwede nyo isuot kahit sino. Ayan guys, tuwang-tuwa yung mga bata sa kalapati. Ayun ako, ang amo ng kalapati. Yung San Marco guys, kapag panahon ng state o tag-init, hindi nawawalan nito araw-araw ng turista. Marami rin turista dito. Liban ng pagtaglamig, talagang walang pagtaglamig kasi guys, wala talagang pupunta kasi nga walang sino ba naman turista ang pupunta din sa panahon ng taglamig. Maliban na lang sa mga nakatira dyan, sila na rin lang yan dyan. Pero ngayon, dahil patapos na ang taglamig guys, ngayong buwan ng Marso, ay unti-unti nang kawala yung lamig. Kaya parami na rin yung mga turistang pumupunta rito sa San Marco.
guys, nakikita yung simbahan. Yan yung pinaka-anak simbahan. Ito namang kulay maroon yan ang pinaka-landmark. Kasi ang iba guys, magmula roon sa istasyon ng tren, ay naglalakad na lang ang ginagawa nila kasi nga maraming iskinita dyan, maliligaw kapag wala kang mapa. May pinamimigay namang mapa roon, yun ang susundan mo sa paglalakad. O yung iba naman, yung may pera, sumasakay ng ferry boat. Ito kagaya nito guys, yan o, pauwi na ako nyan. Kita nyo, dito ako nakasakay sa boat na yan, ferry boat. O, may kamahalan din siyempre yung pamasahe dyan. Ang iba naman gusto mag-enjoy, naglalakad na lang. So mga nasa ano rin yan, nasa 30 minutes din galing sa San Marco papunta doon sa stasyon ng tren. So guys, dito ako nakasakay ngayon sa ferry boat na to. Pabalik na ako galing na San Marco. Ayan guys, makikita nyo yan, ako nakasombrero ng red. Yan ay kaliwat kanan yung mga building na makikita nyo, nakaano lang guys, naka-float lang yan dyan sa ano. Dyan mo nga makikita kung magtataka kung paano naitayo yan guys sa pusod ng karagatan. Talagang ano, bluking bato ang inilagay sa ilalim para lang maitayo yung mga building na yan. Dyan napakaraming restaurant din dyan guys, mga snack bar, bar cafe, na marami ring mga apartment dyan. Pwede kayong, yung mga turista dyan nag-stay, nag-check in. Pero guys, isa itong Benicia sa napakamahal na mga bilihin dyan. At yung check in ka dyan sa ano, kahit isang gabi lang, napakamahal. Isa ito sa pinakamahal na ano. At ipagkain, ultimo isang kainan mo lang dyan ay libo talaga. Kaya ako guys, nagdala na lang ako ng pagkain ko. Nagdala ako ng sarili kong pagkain, sandwich, at saka malamig kasi kanina guys, kaya nagdala rin ako ng kape dito sa akin. May dala akong kape na nakalagay sa butilya na hindi basta-basta, para siyang thermos. At may tubig din ako. Yun ang kinain ko kanina. Kasi kung kakain ako ng isang kainan dyan sa restaurant guys, mga 100 euro, sayang din. Ayan guys, napakakalmado ng tubig. Nakita nyo naman. Na tayo guys sa ano, sa istasyon ng tren. Nandito tayo sa bahaging unahan ng ferry boat, nakapwesto at dyan, dito tayo. Ayan guys, yung isa sa mga iskinita, malaking iskinita na pala. Sa iba maliliit lang, sakto lang talaga na dadaan yung isang gondola. Gondola guys, yung bangka. Naman mga speedboat. Yung gondola guys, na pinaparkila niyan, pwede kang sumakay doon. Yung ano, yung parang may isang tao na ano, hindi siya di makina. Sasakay kayo ron, iikot kayo sa lahat ng mga eskinita ng Benicia dyan sa San Marco. Babayad lang kayo. Timon lang, ang gamit lang ay ano, tukod, isang mahabang pantukod. Hindi pwede yung ano, yung may makina. Yan yung kanilang isa sa famous na ano, gondola. So guys, naghihinto. Yan, nakikita nyo yan guys, nagkakarga at nagbababa ng mga pasahero. Itong kinasasakyan kong ito, hinihintay na makaalis yung isa at lilipat bababa ng pasahero doon. Pag alis yan, doon kami ihinto na naman itong sinasakyan ko. Yan.
maglo-load at mag-unload ng pasahero. Yan, paalis na yung isa. Yan guys, kasalubong natin papunta ng San Marco yan. Galing yan ng train station. At itong sinasakyan ko naman ay pabalik na rin ng train station. Ayan. So, paalis na rin naman ulit kami. So yan guys, nandito na tayo sa station ng train or train station. Ayan, at napupisto na itong ferry boat na sinasakyan natin. Naalis lang yung isa at tayo ay magsisipside na dito na sa tabi. Ayan, at nakakurising pa yung mukha natin dahil masilaw. Masilaw guys. Ayan guys, nakasipside na tayo. Yung iba ay papunta pa lang, ako ay pabalik na. Baka tayo maiwan ng tren. Nalabas na tayo rito sa ating boat of love. Ano, Chinese. Ayan, sila ay nagkukumahog pa lang magkuha ng ticket para makapunta ng San Marco. Samantalang si Kuya Rams ay pabalik na. Ayan na, labas na tayo.
Punta na tayo sa itaas kung saan nag-aantay ang inarkilahan kong tren. Grabe ah. Yaman ah, inarkilahan ng tren. Ayan guys, ang dami kami tao. Iba-ibang lahi. Pero guys, karamihan yan dyan yung mga German, ang iba naman yung mga Chinese, ang iba naman yung mga Dubai, meron yung mga pang-ibang ka. Iba naman dyan yung Pilipino, kagaya ko. Ayan guys, akit na tayo dito guys sa taas. Dito lahat kumukuha ng ticket at tinitignan mo kanilang bar. Nasa pinanggalingan natin yung sa yan. Pantay-galing kanina. Pasok na tayo dito sa loob. Para tignan yung oras ng ating madalis na road. Baka rin sasakay ng aeroplano, titignan ka rin dyan sa screen na malaki. Sa iyo, titignan ka rin. Sa ano po rin lang sa ano wala pa sa road kung anong road nakapark yung train bakit na pero wala pa sila wala pa sa mga last 15 minutes pa din nila nilalagay yung road ko sa ano hindi kasi nakapilang train dyan guys sa labas labas nito ano building na ito. Ayan guys, dito na lang muna tayo. Pakikita nyo yung mga train dyan sa labas.